lumipas nang wala tayong nababasa, naririnig o napapanood ng mga balita tungkol sa kaharasan dito sa ating bansa. Maraming oras, panahon at salapi, maging mga inosenteng buhay ay naging kabayaran na rin dahil sa hindi pagkakaunawaan nating mga Pilipino. Halimbawa na lamang ang tourist bus hostage crisis na naganap malapit sa Quirino Grandstand noong Agosto 23, 2010 kung saan 7 Chinese tourists ang namatay at 13 naman ang sugatan. Ang naganap na inkwentro sa mamasapano sa Maguindanao na kumitil rin sa 67 buhay, hindi lamang ang 44 na PNP Special Action Force o PNP SAF 44 noong January 25, 2015. At kamakailan lamang ay ang pagkasabog na naganap sa isang night market sa Davao nitong September 2, 2016. Mapapansin natin na talamak na ang karahasan dito sa ating bansa. Ayon pa sa record ng PNP, tumaas ng 46% ang bilang ng krimen dito sa ating bansa noong unang 6 na buwan ng 2015 kumpara noong taong 2014. Sa isyong pangkarahasan, sa pagitan ng NPA, CPP at NDF at ng pamahalaan ng Pilipinas, ito ang nauuna. Pero ika nga na matatanda, lahat ng bagay ay nadadaan sa mabuting usapan. Hindi kailangan ng dahas sa dahas at buhay kapalit ng buhay. Ito ay usapang pangkapayapaan na pangkalahatan. Ano ba ang usapang pangkapayapaan? Bakit pa nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang dalawang panig? Upang malaman natin ang mas malalim ang issue na ito, ating munang balikan ang kasaysayan. Itinatag ang CPP o Communist Party of the Philippines noong December 26, 1968 sa pangunguna ni Jose Maria Sison bilang pagtuliksa at pagputol sa mga katiwalian ng dating presidente na si Ferdinand Marcos. Nagkasunod-sunod ang kilos protesta laban sa kanyang pamumuno dahil sa mga alinsngas ng korupsyon. Ginamit rin ni Ferdinand Marcos na isa sa mga dahilan ang mga kaguluhan na ito sa kalye upang magdeklara ng batas militar noong September 21, 1972. Sa pagkakabuo ng CPP, ninais rin ni Jose Maria Sison na palitan ang sistema ng gobyerno ng isang demokratikong estado. March 29, 1969, itinatag naman ang NPA o New People's Army. Ito ay ang military mass organization ng CPP nagpapatuloy na 47 taon ng pag-aklas ng mga rebelde laban sa gobyerno ng Pilipinas. At noong April 24, 1973, nabuo naman ang NDF o National Democratic Front na nagsisilbing political arm ng CPP at nagre-representa ng mga rebelde sa negosasyong pangkapayapaan. Karamihan daw sa mga sumasali rito ay ang mga mahihirap na nawalan na ng pag-asa sa daloy ng ating lipunan, lalong-lalo na sa ating pamahalaan. Nagsimula ang revolusyon ng mga komunista sa Pilipinas noong 1990s dahil sa problema sa lupa ng mga magsasaka at ng gobyerno na lalong lumala noong 1930s. Lalo pang uminit ang hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo matapos ang World War II na nagtulak sa mga dating lumalaban sa mga Hapon, ang Hukbalahap Fighters, na konnektado sa CPP noong 1930s. Humina ito noong 1950s, ngunit ang mga natirang fighters ang naging malaking rason kung bakit nabuo ang NPA noong March 1969. Ang NPA ay may 60 members na binubuo ng mga dating Hukbalahap Fighters. Mabagal ang naging pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa ating bansa. Dahil ito sa patuloy na hindi pagbibigay pansin sa mga karapatang pantao ng mga mamamayang Pilipino. Ang lagay ng kapayapaan sa ating bansa ay dumating na sa sukdulan na hindi na kailangan pang ipagwalang bahala. Kaliwat kanan na rin ang mga kaguluhan na nangyayari na hindi na sana humantong sa patayan at bakbakan kung noon pa man ay binigyan pansin na ito ng mga may mga kapangyarihan. Sa negosasyong naganap, may mga nilagdaan at pinagkasunduan ang NDF at GRP. Ito ang Dahag, Jasig at Karin. At sa susunod na negosasyong pangkapayapaan, ang agenda nila ay ang pagtalakay sa Kaiser. Ito ang mga importanteng peace documents na nilagdaan ng dalawang panig. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang Dahag Declaration ay pinirmahan noong September 1, 1992. Ang 2 pahinang dokumento ay nagbibigay ng balangkas ng prosesong pangkapayapaan. Pinagtitibay nito ang pangangailangan na matugunan at malutas ang mga ugat na armadong tunggalian sa halip na atasan ang mga armadong grupo na isuko na lamang ang kanilang armas sa Estado. Noong February 24, 1995 naman ay pinirmahan ang Joint Agreement on Safety and Immunity o JASIG na nagpapahintulot sa mga NDF consultants at rebel leaders na maging malaya sa Pilipinas.
At noong March 16, 1998 naman ay pinirmahan na rin ang Comprehensive Agreement on Respect for Humanitarian Law o CARIL at ipinagtibay ito noong ika-10 ng Abril 1998 ng tagapangulo ng Pambansang Konseho na si Mariano Orosa at ni Joseph Estrada noong ika-7 naman ng Agosto. Ang dokumentong ito ay nag-utos na dapat respetuhin ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga rebelde ang karapatang pantao at huwag idamay ang mga sibilyan sa pag-atake. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa usapang pangkapayapaan, aming nakapanayam ang Secretary General of Promotion of Church People Response na si Ginoong Nardic Sabino. Ang usapang pangkapayapaan ay isang pagkakataon, isang venue para pag-usapan ng mga suliraning panlipunan para matamo yung isang pangmatagalang makatarungan at mapayapang bayan. Ang mga involved sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front ay mga panelists nito at mga tinatawag na miyembro ng mga working committees and groups kung saan tatalakayin nila yung 4 na agenda na isinaad o nauna na nilang pagkasunduan. Ito yung Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, yung socio-economic reforms, constitutional and political reforms, at saka yung cessation of hostilities and disposition of forces. So, at lahat ng agendang ito, ay primarily, ang involved talaga sa peace talks ay yung mamamayang Pilipino. Bakit may peace talks? Dahil mayroong mga dalawang panig na naglalabanan sa ating bayan. Sa usaping pambansa, ito ay sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front. Bakit may peace talks? Dahil mayroong patuloy na kahirapan, patuloy na kawalang katarungan na nararanasan ng sambayan. Bakit mahalaga ang peace talks? Dahil nais nating resolbahin yung mga ugat ng armadong tunggalan sa Pilipinas. At ang mga ugat na ito ay usapin ng kahirapan, kawalang katarungan, kawalan ng serbisyo at pagtitipan. Mahalaga ang peace talks sa bawat mamamayan dahil mismong buhay, pangarap at kinabukasan ng sambayanan na nakaloob dito. Bilang taong simbahan, mahalaga na itulak natin yung dalawang panig na mag-usap at pag-usapan nila yung mga nauna nilang mga agenda. Tulad nga nabanggit natin kanina, ito ay agenda na nakapatungkol para maiangat yung buhay at dignidad ng mamamayan. At yung panawagan nga lagi namin bilang mamamayang Pilipino, makiisa tayo, pag-aralan natin yung mga usapin sa peace talks. At the same time, maging aktibo tayo sa iba't ibang organisasyon na nagsusulong ng usapang pangkapayapaan sa ating bayan. Sa kasalukuyan, magpapatuloy naman ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno, mga revolusyonaryo sa Oslo, Norway. Ang agenda ay ang pinakamahalagang pagbabago sa ekonomiya at paggobyerno. Ito ang PACER o ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform. Ang mga panukala rito ang inaasahang tutugon sa ugat ng giyera sibil, kahirapan at pagsasamantala sa mayorya ng mga mamayang Pilipino. Kapayapaan at kaunlaran. Hindi natin makikita ito kung saan-saan. Ito ay mismong nasa sa atin. Tayo mismo ang gagawa ng paraan upang makamtan na natin ang matagal na nating inaasam na pagbabago. Pero magagawa lamang natin ito pag nalatas na natin ang ugat ng armadong labanan, pag-alis ng dominasyon ng dayuhan dito sa ating bansa, pagpawi ng feudalismo na nagpapanatili sa pangungurakot ng gobyerno, at pang-abuso sa ibang mamamayan. Tulungan natin maiusan ang